Okay, so let's discuss this pasteboard problem na lumabas noong 19 pa lang, 1995, Isele, of 1995, under HPGE. Alam niyo ba, yung Geotech, nasa PSAD yun nung una. Tignan niyo yung volume 1, volume 2, na si LF. Oo, nasa structural analysis and design yung karamihan sa Geotech. So yung hydraulics, siya lang yung nasa HPGE. Check nyo lang kung mag-check na kayo fact check nyo na lang. Gusto nyo mag-check sa volume 1, volume 2. Kasi I guess wala nang nagbubuklat nun. 4 5 na lang kayo, di ba? So, ayun. Pero dapat ma-check nyo yun kasi nandun yung mga mahirap na problem na baka mapagtripan sa board exam nyo. Sige. So, ayun, password problem to. Unahin natin dito. Yung pangalawa. So, this formula applies to steady flow in open channels and is in the form of V is equal to C times square root ng R, which is the hydraulic radius, and the S, the slope of the hydraulic gradient. Huh? Slope or the hydraulic gradient. Di ba gradient is slope? Ayun, pares lang naman yan. Hydraulic gradient. Pares lang yun sila. So, wherein yung C, high empirical coefficient, yan yung tinatawag nating Chezy. Chezy's coefficient. So, yan yung answer. Chezy formula yan. So, yan, yung C, marami yan. Meron yung naka-Mannings. So, ito yung pang-Mannings. Ito yung Mannings na gamit yung Chezy's formula. Ito naman ay yung kay Cutter, yung mahaba. And ito ay yung kanila Darcy Weisbach. Darcy Weisbach. So, ayun. Ayan. So, balik na tayo dito. So, trapezoidal flume of the most efficient. Ayan, about ano pala to? Most efficient section pala to, MES. Most efficient sec proportion has a base width, trapezoidal has a base width of 1.5 and 1.5 meters pala. Again, a trapezoidal flume of most efficient proportion has a base width of 1.5. Ano yung alam natin na magiging dimension ng channel kapag most efficient siya na trapezoidal? So ito yun. Width at the top is just equal sa sum of the sides. Ayan. Width at the top, ito, yung x is just, ayan, equal sa sum of the sides. Hindi kasama yung bottom, syempre. So that will be y1 plus y2 lang. Ayun, we're in. 'Di ba ito yung ito yung hexagon or kalahati ng hexagon. We're in yung y1 dyan and y2 di nilagay dito, no? So equal din yan sila, sum of all sides. Parehas yan sila, 'di ba? Hexagon, yun hinati mo lang yung hexagon. Oh, equal yan lahat, regular hexagon to be exact. So BBB yan. 'Di ba? So ayun, so BBB. Meron tayong base width na 1.5. Base width? Hindi naman sinabing top, di ba? Sa baba yun. No? Its full discharge is 3 cubic meters per second. Base width ang sabi is, if the material were used for the most efficient, rectangular naman. Pag rectangular, ayan. So, ang B niyan, ang width niyan ay twice lang ng depth. So, pwede mo naman siyang i-express. Yung B niyan is simply twice ng depth, twice ng height dito, h. So, ayun. So, ibig sabihin, pwede natin kunin yung mga perimeter nito. Ito, ang perimeter nito ay h plus h plus h plus 2h. Di 4h yun. Di ba? 4h. Kahit ko kinukuha yung perimeter, malaman nyo mamaya. Ito yung perimeter naman ng isa ay b plus b plus b. That's 3b. Di ba? Anong gagawin natin dyan? Sa Chezis, di ba ang pinapahanap naman kasi is, and if the same material were used for the most efficient rectangular section, by how much would the discharge decrease? Ibig sabihin,
Ang pinaka-efficient talaga ay yung trapezoidal. Kasi kapag gumamit ka ng rectangular na most efficient section din, and sabi rin, same material. Pag sinabing same material, same ng Manning's coefficient, kung Manning's man gagamitin mo, o same ng, ano pa, same ng perimeter. Yan talaga yun eh. Pag same material, same yan ang perimeter. So, P nung sa rectangular ay equal sa P nung sa trapezoidal. O, yun talaga yun. O, so, anong gagawin natin dyan? Eh di, anong pwede natin gamitin dito para makuha natin yung C? Gamitin natin, sabihin natin itong Manning's. Mas simple eh. So, di ba, alam niyo naman yung formula for Manning's. Dapat lang, yung 1 over n, r to the 2/3, s to the s raised to 1 half. Yun yun, Q equals AV yun, di ba? Q equals AV. O, ang A natin, as is lang naman. Ang V natin, no, ito na yun. Sige, simplify muna siya pala, no? Gamit yung Manning's. Gagamitin natin yung Manning's, that will be 1 over n, r to the 1/6. Tapos, gawin kong r raised to 1 half na to. Tapos, s raised to 1 half. 1/6. Hindi ko pala nalagyan. Nagilagay ko 16. 1/6 plus 1 half, ilan yun? Times 3 times 3. 3 over 6. Tama ba? Times 3 times 3. 4/6 pala. 4/6. Ano, mental pa eh. 4/6 or 2/3, di ba? So, 1/6 plus 1 half. Tama. 2/3 yan. So, kaya, naalala niyo yung formula? A is 1 over n, r to the 2/3, s raised to 1 half. Ganun. So, dito kasi, password problem kasi to eh. So, kung na-encounter mo na to, nasa book din na gilid to. Yung, ano yun? White Fluid Mechanics. Password problem nga yan, 1995. Love 1995. Lumabas to. Ang ginawa doon kasi, may pinakita ng derivation. So, pakita natin yun. Derive natin yun. Okay? De-derive natin yun. Derivation, yung derive formula lang pinakita kasi doon eh. So, paano natin gagawin yan? So, gawa natin ng ratio. Ano nga ba magiging ratio kapag ang ginawa natin ay Q nung trapezoidal over Q nung rectangular? No? Ano yun? 1 over A. Magkakaiba yun sila sa area. Area ng trapezoidal, 80 ko na lang. Tapos AR. Tinawad. 80 times 1 over N. Yan, constant yan. Pero may na lang natin i-cancel. R to the 2/3 tsaka S raised to 1 half. R to the 2/3. R ng trapezoidal. S raised to 1 half. Ganun din sa rectangular. 1 over N, Manning's coefficient. Kung Manning's ang gagamitin, R ng rectangular to the 2/3. Tapos S raised to 1 half. Take note, ang mga constant dito ay, ayan, yung coefficient, Manning's coefficient, roughness coefficient, tsaka yung slope. Diba? Di naman mababago yun eh. Parehas lang sila eh. Same material, yun. Ibig sabihin nun, same Manning coefficient, same slope, same perimeter. So, ayun, may masisimplify pala tayo rito. So, that will be, area na lang to. Area ng trapezoidal times R raised to 2/3. Ano yung R? Pwede natin i-express yan. Ano yung R? Hydraulic radius. Di ba ano yun? Awit, piwit. Ano yung iba sa'yo? Awit, puwit. Area over wetted perimeter. Ito lang naman talaga yung wetted dyan. Yung perimeter lang. Area over wetted perimeter. So equal lang yan siya. Diba? So masisimplify natin yung RT as area ng trapezoidal over perimeter ng trapezoidal. Pero alam mo nang wetted yun. Raised to 2/3. Tama? Yan na lang. 1 over n r to the 2/3. Simplify ulit natin yan mamaya. Area ng rectangular times R, area ng rectangular over perimeter ng rectangular. Also raised to 2/3.
Okay, so pwede nating gawin is pagsamahin na natin tong area, no? Sige. 1 plus 2 thirds. 3 times 1, 2. 3 times 1, 3, 4, 5. 5 thirds, no? Area ng trapezoidal raised to 5 thirds. Divide ko na lang ng nakaganito. Perimeter ng trapezoidal raised to 2 thirds. All over, area ng trapezoidal raised to area ng rectangular na pala. Raised to 5 thirds. 3 times 1, 3, 4, 5. Tama naman. Divided by perimeter ng rectangular raised to 2 thirds. So, ayan. So, ano makukuha natin dyan? Di ba perimeter A equal? Ayun pala eh. Bakit ko pa bakit ko pa tina-classify? Equal nga pala yung perimeter. Pwede palang matanggal na lang to. No? O dun pa lang. Pwede na pala matanggal. So, laban na ng area lang pala to. Diba? O, laban na ng area lang yan. Wala nga pala yung perimeter, no? Equal nga pala sila. O, laban na ng area. O, yung area, ayan. O, area natin. Area. Trapezoidal. Base 1 plus base 2. O, ito, 2b lang pala to. Kasi sum of its sides, di ba? X is 2b. Masyadong malaki. B plus b yan. Ito plus ito. Kung ayaw mo maniwala, di sige, i-prove natin 2b. Sige, mag-geometry tayo. Ayaw mo maniwala. So, di ba, ano yun? Hexagon. Sige, mag-recall tayo ng geometry. Hexagon. Ano yung sum of interior angles sa hexagon? Tanda pa yung formula. Summation ng interior angles ay n minus 2 times 180. Okay, may magandang explanation sana nito, pero sa geometry na lang i-discuss yun. Okay. So, 6 minus 2, that's 4 times 180. That is 720. O, divide kung ilan sila? 6. O, tig 120 bawat isa. 720. Ibig sabihin, tig 120. Tig 120 yan. So, given na 90 degrees ang straight line. So, ilan na lang to? 30 degrees. Ito, 30 degrees. 'Di ba? Tanda mo yung Tanda mo yung maganda sana nito kapag, sige, discuss na lang sa geometry. Pero kapag ganito, pangalanan ko tong x na kasi yan eh. So, a na lang. Wala pa namang a, 'di ba? Pangalanan kong a yung opposite sides. Sa opposite side, yung opposite nun ay yung adjacent nun, which is ito ba 30 degrees, tapat niya ay 6 ay si A. So yung katapat naman ni 60 ay square root of 3 nun. A times square root of 3. Tapos ang hypotenuse naman nun ay times 2 nun, twice ng A. Ayun. So ayan siya. So paano nangyaring equal yan sila? So ibig sabihin, B to, ayun no. Sige. So, kung papangalanan natin yung x equals what? X equals b plus dalawang a. Diba? Ano yung a? Ano pala yung ano? Ang b ay 2a. Diba? B ay 2a. Ano yun b 2a? Ibig sabihin 2a plus a. 2a plus 2a. So, ilan yun? 1, 2, 3. Tama ba? Ang x ay kulang-kulang ako. Wait lang. B plus, di ba ang sabi, sum of sides. Pero ito lang yung kinocompute natin. Paano natin masasolve yung x? So that is just b, yung base,
Tapos ito, 'di ba A yan, A plus A. O, pero ano yung B? Ang B nga natin ay since equal na yan sila, 2A din yun. O, tama nga. Ang B ay 2A plus 2A, so magiging 4A pala to. Pero ano yung 4A? Ano yung A? Ito lang yung 4A eh. Apat na A. 'Di ba? Apat na A. A plus A din to, edi 2A din to. So ano yung papalabas natin doon? Ano yung sinabi? Paano naging equal to, at to? Or paano naging itong length ay y1 plus y2? O, ayun. 'Di ba y1 plus y1, ito na yung y1 natin, no? Ito yung b. B plus b lang yan, bale. O, wag natin, hindi pala tayo interested sa 4a, kundi b plus b. O, yung 2a na lang pala. Yung 2a yung papalitan natin ng b, kasi may b na yan. B plus b lang yan. O, ganun siya. Okay, ganun lang siya na-derive. So, ayan y1 plus y2. y1 plus y2. Di kasama tong base na to. So, ganun. Okay na tayo dyan. Okay, ganun lang siya. So, since labanan ng area lang pala yan, di-express natin din siya in terms of area. Okay, so express natin in terms of area. So, gamit yung base and height. So, that will be 2h times h, 2h squared. No? Tapos, ang area naman nito ay, ayun lang, trapezoidal. O, 1/2, base 1. Ito pala, ginawa ko dito ay, ba't ko binara yung iba? B to, B rin to, so this will be 2B. No? So, 1/2, base 1 ay B, plus base 2 niya ay 2B, times height. Ayan. So, wetted perimeter, yung hydraulic radius niyan ay h over 2. Pero, labanan ng perimeter naman yan eh. Ay, labanan ng area naman yun eh. So, hindi natin gagamitin yan. Yung areas lang gagamitin natin. So, pwede mo naman gawin hydraulic radius over hydraulic radius. Pwede rin. Yung trip mo. So, 1/2 base 1B plus base 2 ay 2B times ang height. Ang height pala ang di natin makompute. Okay. So, ang height natin ay solve pala natin yun, no? O, madali lang naman yan. Di ba? Ito ay 30. So, right triangle yan. So, B na to. O, ito, ano nga ulit to? Ito yung A. Which is B over 2. Di ba? O, yun yung B over 2. B plus B. Ayun, B over 2 yan. Kung mo yung height, o, edi H is equal to, or, ayun, summation na lang. B squared. O, ayun na to. Pythagorean theorem. Square root ng B squared minus B over 2 squared. O, so, ang height ay, ano yan? 1 minus 1/4, no? 1 minus B squared minus 1/4. O, kunin mo yung square root nun. Square root ng 3 over 2 ng height. Ay, ng B pala. So, ayan yung height natin. Square root ng 3 over 2. Palitan na natin. Square root ng 3 over 2 ng B. O, ayan, naka-express na lahat in terms of B. So, pwede natin ma-simplify. So, this will be 3B. Sige, multiply ko na lang. 1/2 times 2 plus 1, that's 3B, times square root ng 3 over 2. Anong nangyari? 3 square root of 3 over 4. Ay, parang ano to ah. Area to ng square root of 3 over 4 pala yun. 3 square root ng 3 over 4. Yung equilateral triangle. Diba? Square root of 3 over 4 times a squared. O, ito naman times b squared. Times b squared. Ayan. Ganun ang area. May area ka na area. So, di ba, hindi naman equal yung h and b natin. So, express ulit natin yan in terms of perimeter. Ibabalik natin dun. So, yung perimeter ay, from perimeter, ang formula, gamit yung perimeter, magiging h is equal to p over 4.
So 2 times h I p over 4 squared. Dito naman, gamit yung perimeter, ang BIP over 3. So, magiging ano yan, 3 square root ng 3 over 4 times B natin ay P over 3 squared. Ayan na. Laban na ng perimeter. Constants na lang yan. Di ba? Sige, simplify pa natin. That will be 4 times 4, 16, divide by 2. Tama? Ayan, 1/8. P squared over 8 lang pala yan. P squared, 4 times 4, 16, divide by 2. Tama, P squared over 8. Yung kabila, 3 times 3, 9. So, magiging 3, ano na lang, P squared, tapos 3 times 3, 9, divide by 3. So, tanggal na yung 3 sa kabila. Magiging 3 na lang to. 4 times 3, no? 4 times 3, 12 na lang. Ayan. Huwag nasusundan pa. Or kung titignan natin, sige, trust issues. May trust issues. 3 squared of 3 over 4 times 1/3 squared or 1/9 na lang. Ayan. Square root of 3 over 12. Pares naman. Ayan na. P squared, P squared. Cancel yan. Diba? Actually, yung square root na, yung 3 to 5/3, pwede naman nating pag-isahin yan, diba? So, ang area ng trapezoidal ay, ayun, square root ng 3 over, lumiit naman. Ang area ng sa trapezoidal ay square root ng 3 over 12. P squared. Okay? All over, area nung sa rectangular ay P squared over 8 or 1/8 ng P squared. Dito pa lang. Pero lahat yan sila naka-raise pa yan sa 5/3. Ito, ginamitan ko na to ng loss of exponent na lang. Diba? Pwede ko naman yung ilabas. Parehas naman sila may 5/3. Okay, so cancel pala to. P squared over P squared. Dito na lang natira. Cube root ng 13 over 12 over 1/8. Or pwede ko pa siyang masimplify as, diba yung 8 over 12? Pwede yun. 8 over 12, kinalki pa talaga. Ano lang yun, 2/3. 8 over 12, 2/3. So, parang 2 square root ng 3 over 2/3, di ba? 8 over 12, 2/3 ng square root of 3. So, ayan. 2 cube root of 3 over 3. Then, naka-raise pa yan sa 5/3. Sige, anong sagot dyan? Ayun na yun. 2, ito lang pala, modify ko na lang. 2/3 times cube root ng 3 ay na yung square root ng 3. Tapos lahat yan naka-raise to 5/3. And ayun. Ayan yung value na derived. So 1.27, yan yung derived sa book. 2709. 2709, 12391. 12391. Yan yung ratio. Ano yan ulit? Q trapezoidal over Q rectangular. Di ba? Yan yung pero trapezoidal over Q rectangular. So, yan lang yung formula na dapat alam mo. Or yung constant na 1.27. Enough na yan. Pag naka-encounter ka ulit ng ganitong problem, bigyan mo lang siya. Takin mo, easy lang yan. Ano tanong doon? If the same material were used for the most efficient rectangular section, so how much would the discharge decrease? Ibig sabihin, mas malakas nga talaga yung Q trapezoidal. Ibawas mo yan sa Q rectangular. So, ito yung hinahanap. Anong Q yun? Delta Q. Change in Q. Ano yung delta Q? Pwede nating ma-express yan in terms of Q rectangular. Yun ba yung binigay? Hindi. Q rectangular yung unknown. Okay. So, ibig sabihin, kung Q rectangular yung unknown, edi Q
trapezoidal, store ko nga to sa x. O, Q trapezoidal over neto, 1.27. Store ko to sa x. Ayun. So, Q trapezoidal over x. So, ang Q trapezoidal, yan yung given, minus Q trapezoidal over x. So, that is equal to delta Q. So, yun na yun. Q trapezoidal, di ba yun yung given? Ayun, no, trapezoidal of the most efficient proportion has a base width of 1.5. O, di pala kailangan to. Base width ng 1.5. No. Its full discharge is 3 cubic meters per second. Ito lang kailangan natin. Kahit di pala binigay yung 1.5, mag-deride mo siya. O kahit ano naman yan eh. 1.5 daw to. 1.5 minus 1.5 over x. Tama ba? Parang, ay 3 pala. Sabi na eh. 1.5 pala yung width. Wala na, naduduling na. So that will be 3 minus 3 over x. And equals delta Q. So, ang delta Q natin ay nothing but 3 minus 3 over x. O, kung alam mo yung x, o, ayan eh, 0.64 cubic meters per second. Ayan siya. So, ganun lang siya ma-derive. Inamitan natin ang sa Mannings. Try nga natin kapag ano, iba, same pa rin kaya. Itong cutters may kailangan ng ano eh. O, C lang din naman yan kasi. O, C lang yan. So, ito lang yung mababago. Area. Multiply mo lang talaga siya sa area. Di pwedeng velocity lang. Kasi magkaiba sila ng area. Area nga sila nagkatalo, di ba? Multiply mo talaga siya ng area. Darating ka talaga sa AV. Or kung ano, in general tayo, ay saan ba? Napalabas ba yung sagot? Ayun, 0.64. And ito ang sagot naman dito, yung Chezy. Chezy's formula. So, area times ang velocity na C times square root ng RS. Ayun. Ayun din kaya yan. Kaso hindi na siya magiging ano eh. Ay, tama lang. Tama, pwede rin. Tama lang, yan din yun. O, kapag hindi naman given, pwede naman pala. O, ito, yung pinaka-general formula, pwede rin yun. So, Q equals AV, di ba? Ito kasi yung general formula talaga. A tapos C, coefficient, yung Chezy, square root ng RS. Eh, yung C natin doon, 1 over n r to the 2/3. Ayun lang kasi. Kapag si C, depende pala talaga siya, no? Ang C kasi natin yan, 1 over n, tapos naka-R pa ulit to. So, magmumultiply lang siya. Pero dito sa Darcy-Weisbach, walang hydraulic radius na gamit. So, ito pang Mannings talaga yan pala. Pang Mannings yung ano na yan. Imitan mo siya ng Mannings. Kasi kapag ito lang, CRS, ano yung C mo? Constant ba yan lagi? Ayun. So, that's it for this problem. 0.64 cubic meters per second. Ayan. We learned something. Thank you.